Matapos ang nakakapagod na languyan, may 15 minutos na lakaran pa raw bago sila makarating sa kanilang paaralan. Pasado alas 8 na nang nakarating sina Binoy sa Ginhadap Elementary School. Alas 7 talaga ang kanilang pasok, kaya late sila sa araw na ito. Malaki ang itutulong ng buhok sa pagpapaganda ng isang tao. Dahil sa madalas na paglangoy ni Binoy, naging sakitin daw ito. At lagyan nyo na ng toothpaste. Sa kabila nito, nagawa pa rin daw nitong mag-top 2 sa kanyang klase noong nakaraang taon. Isa sa mga estudyante niya si Selvino. Si Salvino ho, taga roon ho sa lugar na yun. Oh, taga. May mga araw ho na hindi siya nakakapasok? Oh, maraming araw na hindi pumapasok si Selvino. Nung tanungin ko ang kanyang nanay, ang sagot sa akin na may asma. Meron na bang panahon na nangyari nung lumangoy ka, pumasok ka, mabalo, maalon, muntik-muntik ka ng malunod? Bigla lang nakilang po. Tapos? Tapos, nagkabit po kami sa bangka. Sagmayag, may nakakita, sinundo kami. Oo. Kung wala nakakitang bangka sa inyo, Anod kami. pwedeng nawala na kayo ngayon? Opo. Bakit ganun? Kahit ganun na delikado, nilalangoy nyo pa rin papunta rito? Opo. Bakit? Maskwila. Eskwela? Opo. Bakit importante sa'yo magka-eskwela? Opo. Bakit importante? Para makaaral. Madalas walang baon si Binoy sa eskwela, lalo na tuwing wala raw huling isda ang kanyang ama. Pero hindi raw ito dahilan para lumiban siya sa eskwela. Nag-a-absent lang daw ito sa klase kung masama ang panahon at maalon ang dagat. Bakit umaabot ng mga 1 week minsan kamo yung mga absent ng mga bata? Unang-una, kapag buwan ng Agosto hanggang Oktubre, kasi napakalakas ng alon dyan sa mababoy. Ano nangyayari? So, hindi nakakapasok. Kahit yung malaking bangka, hindi nakakadaong. So, kahit yung sinasakyan nilang bangka, pwedeng malunod or tumaob. Samantala, ang kasabayan ni Binoy sa paglangoy na si Riza, kahit tila maalon ang daan tungo sa kanyang mga pangarap, desidido pa ring tapusin ang kanyang pag-aaral. Gaano ba kahirap yung buhay yung buhay natin sa inyo, sa bahay ninyo? Mahirap po. Pinapangahirap po. Kaminsan po, sana po maging makatapos ako pag-eskwela, sana po maging matalino po. Ano bang gusto mo maging paglaki mo? Teacher po. Sino makapagbibigyan ng salitang kilos? Samantala, ang school principal ng kanilang paaralan, si Teacher Letty. Alumni ng Ginhadap Elementary School si Teacher Letty. Kahit daw noong kapanahunan niya, nasaksihan na niya ang sakripisyo ng kanyang mga kaklaseng taga-sitio Mababoy. Nung panahon yung nag-aaral kayo, meron ba kayong mga kaklase na hindi na bago yung lumalangoy na yan? Meron na rin ganun noon? Mayroon na talaga. Hindi sila nakapagpatuloy. So noon pala, 19 ano yun ma'am? Nag-graduate ako dito 1976. So noong 1976, meron pong mga kaklaseng lumalangoy din, taga ano? Opo. Anong tawag natin dyan? Salitang kilo. Nagtapos ng education sa Maynila si Teacher Letty, ngunit mas pinili pa rin daw niyang dito sa kanilang barangay magturo. Bakit po na isipan niyong bumalik pa rin dito at magturo? Para matulungan ko yung mga kamag-anak ko. Halos dito yung mga kamag-anak ko. Mamahirap ang buhay. Isang Ginhadap Elementary School sa mayroong pinakamataas na bilang ng mga estudyanteng hindi nakakapagtapos ng elementarya sa bayan ng Monreal dito sa Masbate. Maliban sa kahirapan, ang kawalan ng maayos na transportasyon ang itinuturong dahilan kung bakit maraming bata rito ang walang labang tinatalikuran ang pangarap nilang makatungtong ng paaralan. Kahapon nga may nakita ko doon na graduate namin dito. Salutatorian siya. Hindi siya nakapasok ngayon. Ano nangyari? Sa kahirapan, walang panggastos daw. Ayun, nakakaawa nga. Dahil? Paano yun nga? Kasi yung may potential niya. Dahil sa kahirapan, hindi makapasok. Anong grade na kayo? Sa aking paglilibot sa Ginhadap Elementary School,
Napansin ko ang kaawa-awang kalagayan ng ilang nilang classroom. Ang pader na ito sa loob ng isang silid-aralan, nagbabadya ng magiba. Bibigay nito, delikado na pag nag-collapse itong building at may mga bata. Baga. Habang parang dilindol naman ang sahig dahil sa mga naglalakihan nitong bita. Kailan pa ho yung ginawa? 19? Ay, matagal na rin ito. Kasi bagong lipunan ito. Matagal na talagang... 10 years ago? 8 years ago? Ganyan na yan? Mga 20 years na ata. Pati na rin ang kisame at dingding. Mukhang malapit ng bumigay. Maputik din at hindi sementado ang loob ng mga classroom. At ang mahigit 600 estudyante, pilit nilang pinagkakasya sa loob lamang ng 11 classroom. Alas 4 na ng hapon ito sa Ginadap Elementary School. Kung sa ibang bata ay oras ito ng pag-relax, para sa mga batang ito, nakasama ko umpisa pa lang ng panibagong kalbaryo. Matapos ang maghapong klase, kinakailangan na namang makipagtuos sa alon nila Binoy para makauwi sa bahay nila sa kabilang isla. Kapag ganitong palubog na raw ang araw, nag-iiba ang direksyon ng alon. Kaya sila Binoy, humahanap na ng ibang daan para mas madali raw silang makalangoy. Muli nilang tinahak ang mabatong gilid ng dagat. Suot ang kanilang uniforme, isa-isa nang tumalon sa dagat ang mga bata para makauwi. Dito ko napatunayan, sa kabila ng lahat ng kanilang problema, mga bata pa rin sila. Ang mapanlinlang na karagatan na maaaring magbanta ng kapahamakan, ang nagsisilbi na rin nilang pinakapalaruan. Marahil dito sa dagat, may nararamdaman silang kapangyarihan. Dito, pansamantala nilang nalulunod ang kanilang mga problema. Pagdating sa pampang ng isla, halata ang pagkahapos sa muka ng mga paslit. Giniginaw ka na. Pero sanay na sanay ka na? Opo. Ano yung pinakamahirap doon sa nilangoy nyo? Ha? Sa kabila ng kanyang mahaba-habang araw, pagkagat ng dilim, imbis na maglaro o magpahinga, si Binoy ginagawa pa ang kanyang mga takdang aralin. Mas maganda ba kung mas maliwanag yung kuryente talaga? Opo. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Mabasa? Hindi. Sanay ka na. Ang mga magulang ni Binoy, buong ipinagmamalaki ang kasipagan sa pag-aaral ng kanilang anak. Yun nga lang, nag-aalala daw sila na kailangan lumangoy ng kanilang anak araw-araw, papasok ng eskwela. Pero minsan po ba, tay, kinakabahan din kayo? Natural. Bakit po kayo kinakabahan? Maalon. Kakainin ng pati. Pagka kung naanuhan daw siya, baging malipot ang ano sa tubig, yan hinihika siya. Hindi biro ang sinusuong na panganib ng mga mag-aaral ng Ginhadap Elementary School para lamang malinang ang kanilang kaalaman. Kaya ang DepEd Regional Office sa Masbate, nag-iisip na ng posibleng paraan para matulungan ang mga batang katulad ni Binoy. Sabi ko, we can start with putting up a multi-grade school, a complete elementary school, but it's a kind of combination class. Para lahat ng eskwela, magmulang preschool hanggang grade 6, doon na. Habang wala pang naitatayong paaralan sa Sitio Mababoy, isang simpleng sulat ang ginawa ng mga estudyante para sa Pangulo ng Pilipinas. Mahal naming Pangulong, magandang araw po. Kaming po mag-aaral ng Ginhadap Elementary School.
nakatira sa seksyon Mababoy. Sumulat po kami dahil nais namin humiling na sana magkaroon po kami ng sariling paaralan dahil gusto namin makapagtapos ng pag-aaral. Kung hindi naman po, hingi naman po kami ng tulay para kami makatawid po. Sa layo ng lugar na ito, tila nalunod na rin sa limot ang karapatan ng mga bata rito para sa wasto at sapat na edukasyon. Pero gaya nga naman ng mag-aaral na sina Binoy at Risa, anumang pagsubok ang dinanas sila, patuloy silang aahon para magtagumpay. Patuloy na magbabantay sa isyu ng bayan. Ako po si JP Soriano, kasama sa iisang brigada.